Samantala, walang dapat ikabahala ang mga kababayan nating overseas Filipino workers sa California. Ito ang tiniyak ng ating konsulado kaugnay ng umiiral na immigration crackdown sa Amerika. Ayon sa konsulado, karamihan sa mga nahuhuling OFW ay may kinakaharap na kasong kriminal at hindi patungkol sa documentation. Ang mga detalye ibabalita ni Raymond Dadpaas. Nagbigay katiyakan ng Philippine Consulate sa California na nakahanda silang magbigay ng legal at welfare assistance sa mga Pilipinong apektado ng crackdown ng U.S. Immigration and Customs Enforcement o ICE sa mga immigrants at undocumented workers sa Amerika. Ito ang inihayag ni Senador Raffy Tulfo ng Senate Committee on Migrant Workers matapos makipagpulong sa mga opisyal ng Consulate Office sa San Francisco, California sa pangunan niya na Consul General Neil Frank Ferrer, Deputy Consul General Maria Paz Cortez at Vice Consul Hannah Eloise Go. Sa kanilang report ay hindi umano nakababahala ang sitwasyon ng mga Pilipino sa kanilang nasasakupan. Sakop ng Consulate Office ng San Francisco ang ibang mga lugar sa Amerika gaya ng Alaska, Colorado, Idaho, Montana, Northern California, Northern Nevada, Oregon, Utah, Washington at Wyoming. 17 lang ang na-detain ng ICE o Immigration and Customs Enforcers. 5 dito ang na-release na 3 ang na-deport. Karamihan umano sa mga nahuli at na-detain ay mga kababayan natin na may dati ng conviction. Hiwalay dito ang 55 mga Pilipino na nakakulong dahil sa iba't ibang kasong kinakaharap sa iba't ibang states na sakop ng San Francisco Philippine Consulate General. 2 sa kanila ang nasa death row. Ginagamit ng Department of Foreign Affairs ang pondo mula sa Assistance to Nationals o ATN para tulungan ang mga kababayan natin na nadidetain ng ICE o Immigration and Customs Enforcement ng Estados Unidos. May babala din si Conjan Ferrer sa mga nagpapakalat ng fake news na ang mga dual citizens na mga Pilipino ay kailangan nilang i-renounce o talikuran ng pagka-Pilipino para hindi mapag-initan ng ICE. Taliwas ito sa nasaksihan ni Senador Tulfo na may mga kababayan tayong nanumpa sa konsulada bilang mga dual citizens. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH sa Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino.